Hello, guys! Hello! My gosh! Oh my gosh! Let's recall. We're back in our headquarters. Yes. Let's recall what happened last time. Okay. Did you guys enjoy it? Na-enjoy ko yun. Yeah. Na-enjoy ko yun. Did you see it? so- One for the box. One for the box. Correct. Thank you, guys. Thank you. Okay, sige. So, I think, in time lang din na we discussed about fire prevention, kasi nga naman, parang papalapit na tayo sa sun. Kasi sobrang init. Sobrang Yes, init. very, very hot. So, with that, let's continue our discussion about fire. Through the fire, through the rain, ganyan. Set So, fire to the rain. correct. Yes. when we say fire, it can have a positive or a negative notion. True. Kasi it can be a traumatic one. It can be something that gives warmth. Ang daming aspects na pwedeng ma-revolve around fire discussion. So with that, yung research team ulit namin, they enumerated Hirap na mga hirap sila. idea naman nila to. Oo, sila naman talaga nagpagawa sa amin ito. correct. So, ang ginawa daw nila, nag-collate sila ng mga buzzwords na related sa word na fire. Okay. So itong mga to, so these are some of the buzzwords related sa fire. Okay, so ang gagawin natin dito is, bubunot tayo ng isang buzzword and then babasahin namin ng buzzword anything that First thing that comes to mind. anything We'll give any interpretation or maybe a memory or a story or whatever. a feeling. Yeah. Again, i-introduce ulit natin ang ating emergency kit Of buzzword. Ang maiba, Mataya-taya. ang maiba, siya ang bubunot. Okay? Maiba. Maiba. Iba. Ako. Ay, ikaw, baby girl. Okay. And our first buzzword is Yes. Heat. 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 Hindi ko alam kung positive o negative to kasi pag in heat. Yun. I was gonna say. Yung tipong hinog na hinog ka. Oo. Ganun. Laban na laban yung hormones talaga. mo. Ganyan. Raging. So that's your first thought also. Oo, in heat. Minsan din, ang heat. Ang heat. Gusto ko yun. Gusto mo ba yun? Ang heat. Okay. Oh my goodness. Heat, no? Hmm. Anger. Heat of the argument. Heat of the argument. Yun ang Heat. negative, no? na Negative part. yun, no? Speaking of anger, Mm. I'd like to go to pet peeve. Ano ba mga pet peeves mo? Pet peeve ko as a doctor, yung tipong, may maintenance ka bang gamot? Ay, doc, meron. Tapos, syempre, tanongin mo kung compliant pa siya sa meds. Tinitake mo naman yung meds mo, pero kitang-kita mo naman sa laboratory test na ang taas ng mga parang may mali. So, sige nga, ang isang test kasi dyan, kung alam mo talagang to-take siya ng meds, maaalala niyo yung gamot. Correct. Balik-balik na rin mo. Kung tinitake mo talaga yung regularly, alam mo kung ano yung gamot. So, ano yung tinitake mong gamot? Dok, basta meron sa gabi. Pag ganyan, medyo nag-aano na ako. Kasi parang, alam ko hindi ka na nagiging truthful sa sinasabi mo eh. And it affects kasi the management. Kasi, kasi kung tinitake mo talaga yung gamot mo at mataas pa rin yung mga parameters mo, iakyat ko ba yung gamot mo? Or papalitan mo na iba pang mechanism of action, papalitan ko ba yung gamot mo? Change the management kasi. So, yun ang pet peeve ko dyan. So, for example, even mga antibiotics or even mga gamot sa cholesterol, yan naman uso dyan eh. Ganyan, take naman ako, pero pag tingin mo, lipid profile ang taas-taas, parang, sir, okay lang po ba? Natitake niyo po ba? Tapos mapamatigas pa rin. Diyan ako naiinis. Ako naman yung pet peeve ko naman na dami ko naalala about patients. Yung kunyari, nasa ER doctor. Tapos,
Yung pagdating pa lang ng pasyente, yung tatarantayin ka na parang, Dok, yun, tapos ihihiga, kakahiga pa lang ako na, tapos bina-vital signs pa lang ng nurses, ganyan, tapos biglang ikaw yung tatarantayin, Dok, ano po nangyayari sa kanya? Yung gano'n, tapos parang, ikaw kaya magsabi sa akin, ano nangyayari sa pasyente mo? Nakakarating yung pa lang ayan, tatanong kita na mas kalmado, ano nangyayari sa pasyente mo? Yung gano'n. Kasi yung pangalawa ko, it always happens during interview talaga. Yung una, yung, nato na po kayo, yung gano'n. Magta-32 po. So, 31. Ganun. Yan yung una. Tapos yung pangalawa, na-operahan na po kayo, ganyan. Siya, opo, sabi ko, kailan po? Sabi, birthday po ni tatay. Close tayo. Bakit birthday ng tatay mo? Bakit birthday ng tatay mo? Para malaman ko kailan kayo operahan. Kunyari, sumakit po kasi yung tiyan ko nung nung graduation ni Kuya. Ganon! Yung parang pag nagkukwento ka ng friend ko, kasi parang, sige. Ang ano lang naman dyan is, for example, yung mga ganong klaseng information kasi, very important kasi yun. Correct. Very important history yun. taking is very important in diagnosing kasi, magkaiba kasi kung inoperahan ka last year versus inoperahan ka last month, no? So, very important. Very important. Or, ano yung mga meds na tinitake mo, huwag na kayo mahiya. Kung hindi nyo tinitake yung gamot nyo regularly, nakakarinig, mapapagalitan kayo ng mga doctors nyo. Pero sabihin nyo, kung totoo, kung hindi nyo tinitake, sabihin nyo hindi nyo tinitake. Bakit? Kasi Dok, mahal. Pwede naman natin gawan ng paraan. Gagawa natin ng paraan yan. Kasi magsisinungaling kasi, ang hirap. So, katulad nun, anong gagawin ko? Iaakit ko ba yung dose mo? Dahil tinasa mo, tinitake mo ba yan? Tapos parang hindi naman effective. So, pa rin yung parameters. Correct, di ba? So, mo. yan yung mga pet peeves din ko. kasi yung, mag-pay attention tayo sa mga past medical history natin. Talagang, kailangan nyo yan Eto, MedCert. Inis ako dyan. Okay. Pag pinagsisinungaling ako, hindi niyo pa ako sinungaling. Hindi say no. Ako say no. Ako rin hindi. At least man lang, makita ko yung pasyente. Yeah. Correct. Or at least makausap. Makita or teleconsult. Diba? Yung during that day talaga. Kasi kami naman mga subscribers, kung kunyari hindi naman kayo, tapos nanghihingi kayo ng med-cert sa doktor nyo, dapat makita man lang kayo teleconsult or sa totoong face-to-face kasi lisensya naman po ng doktor ninyo yung pero kasi alam mo, alangan. Nangyari din kasi talaga sa akin one time, no? Siguro mga early days sa mga practice ko, ganyan, no? Meron kang kaibigan na manghihingi ng med-cert, ganyan. So, syempre, pagbibigyan mo naman, no? Sige, okay lang, walang problema, gano'n. Pero kasi, to the point na, minsan, sila pa magdidictate sa'yo kung anong date. Doc, pwede mo pag i-date yung ganito, absent ako ng ganito, tapos extend natin ng ganito, tapos, ikaw naman, matutoxic ka, anong diagnosis ang bibigay mo para ma-justify mo yon, no? Yung time na yon, sabi ko, parang hindi natin pwede siyang gawin. So sinabi ko, piniliwanag ko naman yon. Sabi ko, let's be truthful na lang about it. Sabi ko sa kanya. So ginawa ko siya ng med-cert. Kasi, siya nakapasok dahil nagkasakit. Sige, ginawan ko naman ng med-cert. Alam mo, tinawagan ako ng HR. So it happened. It happened several times already. So parang na-validate lang yung tuloy yung yung talaga you will never know kung kailan darating. It can be a random thing from the HR. Pero alam mo, tinawagan talaga ako ng HR. Doc, we would like to clarify about this employee namin, ganyan-ganyan. So, natakot ako noon. Pero buti na lang talagang may reason naman talaga. May reason naman talaga. Pero hindi ka pumayag na i-extend. Correct. Kasi official document yun. Correct. Lisensya kasi yun eh. So parang, lisensya kasi talaga yun. And na pinaghirapan. And we are bound to say truthful things, no? Sa mga diagnosis namin, management. Yan lang. Okay. So, our next buzzword ay ikaw na magbubunot. Ang dami niyan, Nag-prepare sila Bonfire. Bonfire. First thing in mind. S'mores. Ako family time. Because to coincide with bonfire. In your courtyard? Guys, meron silang courtyard sa bahay.
Oo. Yun ang tawag nila. Yun ang tawag nila. Sa amin kasi garahe. Sa Casa Borromeo. Sa kanila, courtyard. Courtyard. So, did you do bonfire? No, I meant courtyard? bonfire, like, pag bonfire ng mga nanalo sa basketball, kasi UAAP. So, basketball. Basketball talaga. We celebrate. O Basketball. Then we celebrate. Tapos there's a bonfire. Kasi diba, you're gathered around fire, exchanging stories. But that didn't happen at Ateneo. Get together. Basketball. Yeah. Talagang close to your heart ang basketball, baby girl. Shocks lang, parang medyas. Pag si baby girl, may nagustuhan siya. Ang gwapo nung guy. Ang next question, basketball player ba siya? Oo. Ayoko na maputi. Kontinente. Kasi preferred mo ang dark guys. Ikaw, Ayman. S'mores. Oo, kasi di ba pag nagbo-bonfire, yung mga gumagawa tayo ng s'mores, di ba? Marshmallow, green. Paano ba sabihin yun? Graham? MY San na lang. Feeling mo, expert ka sa dessert. Uy, MY San baka naman. Wait lang, yun sa bonfire, yung, di ba nung bata tayo, yung Are You Afraid of the Dark? Oh, yeah. Oh my gosh, I call this story The Tale of the Kineme. Ganyan. Yan. Let's call this Patayin sa Simba. Barbara. Multo in the city. I'm gonna call this story ang babae sa septic tank. Baby girl, ikaw ba? Nung bata ka ba, ano ang mga mo nun? Memories mo? Yes, Tiyanak. Oh, wow. So you know Tiyanak. The one that comes out, hindi. That's different. Sinong artista sa pelikulang Tiyanak? Mahal? Sino ba? Actually, prosthetic lang siya. Bigla lang sila gumagana. Diba? Umakarte lang sila. Why did you ask? Kasi, ang tanong niya kasi, sino gumanak? Hindi. Nanay. Ng Tiyanak. Sino yung nanay ng Tiyanak? Judith de Belen! Very good. Amazing. I thought you would never know. Pero oo nga, prosthetics nga. Actually, dalawa sila Dinadouble siya ni Mura. Punya ko may cancel My gosh, di ko nga alam kung kilala ba ng Gen Z ang Tiyanak. Oo diba? nga. Okay, next. So, let's proceed na sa ating next word. Okay, next. Ating next buzzword. Passion. Ako, passion ko talaga ever since music. Oo. Sa side ng dad ko kasi arts, papa ko kumakanta. Every Sunday, may kinig si papa ng mga oldies but goodies na mga kanta. Nahili ko talagang kanta. Pero, alam kong gusto kong mag-doktor. So, sabi ko, sige, mahilig ako sa music, mahilig akong kumanta. Tapos, gusto ko rin mag-doktor. So, very vocal ako na gusto ko mag-medicine. Pero mahal kasi mag-medicine. Alam mo ba, before ako mag-college, nung nag-apply na ng mga entrance exam, kinausap ako ng papa ko. Sabi niya, Claro, sorry rain check tayo kasi mahal talaga mag-medicine. Mahal talaga magpa-doktor. Wala ka bang ibang gusto? Baka gusto mo mag-accounting, baka gusto mo mag-business management, or gusto mo bang engineering, gusto mo ba ng mahal talaga kasi anak mag-medicine. Parang alam mo, parang kung binuhusan ng tubig. Yung passion na, on fire ka na, gusto mo mag-medicine, wala kang parang, tapos parang alam mo, napaisip ako. Kasi parang ang hirap ng question na yon kasi wala ko ibang gusto talaga. Eto na, entrance exam na. So, alam mo ba sa UP, ang aking first choice ay BS Bio. So, nandasal talaga ako. Sabi ko, Lord, malalagay ko dito ng course. Kung saan mo ko ipapasa ang course, doon mo ko gustong dalhin in the long run. So, first choice ko, BS Bio. Lord, kung pumasa akong BS Bio, gagawin mo kong doktor. Alam mo ko ng second choice ko? Conservatory of Music. Oh, wow. Talagang UP Diliman, UST ganun din. BS Bio. Second choice ko, Conservatory of Music. Okay. Tapos, sa Lasal nun, BS Bio. Second choice ko, engineering. Electrical engineering. Imagine, ganun ka varied. So, sabi ko, alam mo, Lord, kung anong bibigay mo sa akin, sige. Alam mo first choice ko, alam mo yung passion ko. Tapos, bahala ka na. Kung saan mo ko ipapasa, yun ang calling mo sa akin.
naalala ko pa nun, Conservatory of Music, mag-major ako, parang voice ang gusto kong i-major. Tapos may mga minor pa silang ganyan. Sabi ko, Lord, sige, kung saan mo ko ipapasa, sige. Ibig sabihin niya, yan ang bibigay mo sa akin. BS Bio. BS Bio. Push. So, tapos, syempre parang, si Papa nun parang, mukhang pag-tutor nga, no? Parang ganyan. So, alam mo, pikit mata yun. So, nag-BS Bio ako nun. Tapos, di pinoproblema na ni Papa paano yung tuition fee. Kasi nga, parang laboratory. Tapos, mag-iipon din para sa med school. Eto na. So, yung company ni Papa, nagpa-scholarship sila. Lahat ng mga anak na papasok ng college, from rank and file position, ng mga empleyado to managerial position, lahat, kung may anak kayong enter ng college, magsa-scholarship exam kayo. Nationwide yan. Oo. Tapos, di syempre sige, apply tayo, ganyan. Tapos, mapipili sila ng isa. Isa lang? Pipili sila ng isa. Sa dami. Kung sino mapipili nilang isa, kung mapipili ka nila, school of your choice. Oh, wow. Tuition fee, lahat gastos. So, nag-take ako ng exam. Ang dami namin. So, nag-exam kami, ganyan-ganyan. Alam mo, ako yung napili. Alam mo, naiyak talaga ako. Naiyak ako. Ay, sabi ko, grabe. As in, sobra yun. Kumbaga parang, imagine mo, may mommy sa housewife. Yeah. Si Papa ko, siya yung nag-work sa amin. So, nagigets ko talaga yung saan niya kukunin yung pang-medicine ko. Yung totoo lang. Totoo, parang ganon. Sabi ko, kaya nga, yung passion mo nandun and you prayed for it. Talaga bibigay yun. Alam mo, kaya rin ako naglasal. Kasi kung school of your choice yun, sagot tuition fee mo doon. So, kaya ako naglasal. Pinili ko rin ng lasal kasi trisem kami. So, pag nag-trisem ako, maaga ko gagraduate, maaga ko makapag-med school. Parang sige, okay na. Tapos naman, yun lang. Pero, nung nag-med school tayo, I did not know na you were a very good singer. I remember, di ba, nag-compete ka. Sumali ako singing contest. Talaga. Oh my God, ang galing. At ang contest piece ko nun, I love Always Finds a Way. Yes, that's the first time I heard it. So, oh my God, klaro, ang ganda nun. Di ba, ang galing niya. Ang galing niya. Very talented. Yan. Yan lang. So, hanggang ngayon, yung passion ko pa rin sa music, andun pa rin naman. I sing when I can. Yeah. I even joined some singing groups, ganyan. Dream ko dati pumasok ng Philippine Madrigal Singers. So, dati yun, pero parang, syempre, ano lang yun. Tapos, until nag-med na, gano'n. So, parang, pangarap na lang. Naman, nung nag-med tayo. That's nice. That's a nice story. I didn't know that about you. No? Talaga? Hindi ko ma-share yan sa inyo. Talaga. Okay ka na. Okay, sige. Ako naman yun sa passion. Ang passion ko naman ay, since kayab-yab ako, music din. Hindi. Arts. Painter ako. Gagawa ko ng commissioned artworks, ganyan. Nag-start to, grade school tsaka high school, nag-artwork na ako. Tapos, nag-join ako sa mga slogan making contest. Di ba yung mga ganyan nakalagay sa poster making. Poster making contest, ganyan. Hindi ako masyadong nananalo na parang top, pero minsan nagpe-place, ganon. Tapos, nung magka-college na ako, gusto kong mag-fine arts, ganon. Talaga? Oo, gusto ko talaga mag-fine arts. Hindi ako pinayagan ng parents ko. Hindi ako pinayagan ng mama ko. Sabi niya, wala daw pera doon. So, syempre, sinunod ko. Sila naman magpapaaral sa akin. Tapos, yung pala, napagtanto ko din na ang mahal din pala talaga ng art material. Correct. Nung naging doktor na ako, tsaka lang ako naka-afford ng mga art materials. Tapos, na-ignite yung passion na yan. Alam niyo kung kailan? COVID. Ay, talaga? Alam mo, no? During ng COVID period, pagod na ako kaka-duty. As in, kaka-duty na sa COVID ward. Sobrang fed up na ako sa lahat ng nangyayari. Parang nag-lose na ako ng faith sa humanity, sa lahat, sa health system. Ginawa ko, mga subscribers, nag-paint ako ng lungs. Lungs yung pinin ko. Kasi yun yung nararamdaman ko during that moment na... wait lang. Ipopost ko yan dito. Yan. Ito yan. yan. Ipopost ko yan. So, ito yun. Tapos, yung tinitlean ko yun. So, pinost ko yun. Tapos sabi ko, hinga lungs, laban lungs, kapit lungs. Parang ganon. Okay. Doon nag-start. Ang daming nag-comment na binibenta ko daw ba yung artwork ko na yon. Tapos nagulat ako. Mga
mga subscribers na parang meron pala talagang willing na bumili ng artwork ko. Kaya ang galing mo kasi. Actually, oo. Parang... Pero syempre, nung una, hindi ko naman alam. Ganun marketable pala yon yung art ko, ganyan. So, doon nag-start. So, yun yung silver lining ng COVID for me. Na-discover ko yung artistic side ko, lumabas yung creative side ko. Meron naman nagpa-paint before, pero hindi naman ako nag-charge. Yung ganun, sabi ko lang, bilan niya ako ng art materials. So, kasi friend, ganun. I didn't believe in myself na parang I could commission artworks. Pero alam mo, naalala ko, Ayman, nung med school tayo noon, mahilig ka na kasi mag-doodle-doodle. Yes. Di ba? It's a great handwriting. Mahilig siyang mag-lettering. Meron siyang scrapbook. Oo, may scrapbook ako. May journal ako. Creative siya talaga. Ginagawa niya yung mga old school style of doing the scrapbook. Yun, crafty talaga. Yung sa scrapbooking, dikit-dikit ako doon ng mga pinagdadaanan namin. Yung mga, syempre ma-apply mo siya yung sa mga, yung kailangan natin mag-drawing sa, yung neuro. Sa mga workbooks natin. Oo, pinarin ko yan. Tsaka yung sa microscope. Sa histology. Yun yung mga kinaka-request kung may drawing kami. Kasi yung notebook ko noon. Kasi meron kaming sobrang galing si Dr. Lansang, di ba? Lansang notes yung tawag. Yung ano. Tapos nagbibiro ako, gagawa ako ng kayab-yab notes. Kayab-yab notes. Pero syempre, di naman. Mali mo naman, di ba? Ikaw pumalit kay Netter. Di ba? The anatomy, di ba? Netter. Di ba? Tapos yung pinaka-recent ko talaga ito, oh my gosh, last year. Wala lang to, pero nag-join ako sa Ayala Painting Contest, Ayala Art Contest, ganon. Yung theme nila nun, ay ibibase mo dun sa may mission and vision nila. Ng Ayala. Tapos, may categories, ganyan parang sa age. Doon ako sa acrylic, kasi yun naman talaga yung medium ko na ginagamit. Acrylic sa adult category. Yun yung pinakamataas. Mga subscribers, nanalo ko first year. Yes. Grabe, sobrang supportive. Ang dami rin, ang daming entries nun. Ang dami. Tapos nagulat ako, pinapa-attend ako kasi mag-a-awarding na daw. Pero hindi mo alam na. Hindi ko alam kung anong place ako. Pero definitely, bakit ka pinapa-attend? So parang may inkling na ako na, ba't ako pinapa-attend sa dami noon? Ba't ako ini-invite sa Ayala? Ganyan. Grabe yung mga judges doon. Parang kilalang artist din, museum na director, basta mga ganon. Galing. Ito, ang kanyang yan. Ito, yan. Ang title niya, title Marahuyo, Enchanted Tree. So, gold yung leaves niyan, tapos magka-holding hands, intertwined yung hands sa ilalim na ibig sabihin, magkasabay sila, mag-grow together. Yun yung vision ng para sa Ayala. Marahuyo. Good job. Baby girl, the floor is yours. Baby girl, ano? Fashion. No, I think of me kasi as a jail of all trades. Like, I like a lot of things. It's just that, for me, I guess I'm very lucky. The dream that I wanted to be a doctor, I got it. And then it's my passion, serve. I know I don't have a family, right? Na I'm not a mom yet, but parang lagi akong nagiging motherly to serve. Totoo. Kahit sa amin. Growing up, we were always very close. Every Sundays, me and my cousins will all be together and we would hear mass and then we will be together with our lola and lolo. So parang it was always family. Tapos, I'm just lucky I got my dream na the passion is talagang to serve. Galing, no? Pero totoo, caring ka talaga eh. Hello, baby girl. Gugutom ako eh. Sige, karinderya ako ngayon. Anong gusto mo? So apparently, lahat ng mga tao pala pag nagugutom, siya tinatawagan. Talaga, ang cute. Di ba, they call me Mommy Ann. Tapos sabi niya, Ilocanas ba ako? Yung Ilocanas yung sa tabi ng hospital namin. Paborito namin lahat. Ang daming kaldero. Siguro mga 20. 15 minutes ka na nagbubuhat. Tapos kami paniklaro. Ano yung naalala ginagawa natin? Ginagawa natin siyang ginaganong-ganon. Hindi ko alam talaga. Ginaganon namin yung kaldero, sabi. Yung parang sa briefcase. Deal or no deal. Wala. Papaitan? Hindi. Menudo. Yung karinderya na yun, sobrang daming kaldero. Saka sarap.
By the time na binubuksan mo na yung mga kaldero, ubos na ang 10 minutes ng lunch break mo. So, minsan nangyari po, nung unang bukas mo, at isang order nito. Kasi ang dami ring umu-order, so dapat mabilis na mag-decide. Anyway, yun yung sa Ilocanas lang. Wala lang nakakatawa na. Oh my God. So, ikaw, feeling mo ba may like, if you're given a lot of money, feeling mo may tendency ka maging philanthropist? Oo, like Mother Teresa. Ikaw? Yes. Talaga? So, diba? andun talaga? If I had a lot of money, correct. Pero kung kunyari, you have a lot of money, saan ka magpo-focus? Education. Alam mo, opening ang Miss Universe Philippines. Baka gusto mong sumali. Since may advocacy ka naman no? Tapos may education, no? Baka, representing Philinvest! Fairview! Barangay Batasan Hills! Kapag ganun kasi uso yung talagang, gano'n diba? I wanna be a medicine! Yes! Sabi no. And I wanna be a medicine! Naging tableta. Miss Intrap sa amin ngayon may nagtanong. Tinanong siya ganyan. Nursing siya. Miss Nursing. Kalaban niya mga ibang college. Ganyan. Tapos parang tinanong siya, Miss Nursing. Okay, please explain this phrase. No guts, no glory. Kinuha na niya yung mic. Sabi niya, no guts, no glory. Thank you. Ginawang interpretative reading. Wow. No guts, no glory. So yun. So, diba? You'll be a philanthropist. Bakit kayo, kunyari, you had a lot of money, are you gonna keep it? Hindi. Diba you're gonna give it back? Ako, I'm going to spend it. Yeah. Pero kasi ikaw, you're going to, you're share it. When you have the bigger slice of the pie, you share. Ngayon ko na nakita yung ganyang side ni baby girl. Ako siguro, pag mayaman ako, okay lang sa akin, hindi na ako makapag-asawa. Kung wala ng private cuteness na pogi, ganun. Okay lang magpa-photo. Siya maghuhugas ng puwet mo, ganyan. Pero pag yung kakaw-kaw. Kasi kakaw-kaw. Baby girl, kaw-kaw, you don't know. This is kaw-kaw. Kaw-kaw. You know, beef. Baby girl, kaw-kaw. You don't know what's kaw-kaw. It's baka-baka. Kaw-kaw, when you do kaw-kaw, you smell fresh. It does the, you know why it's kaw-kaw. Kasi when you do kaw-kaw, it's kaw-kaw, ganon. Yun ang sound nun. That's why it's kaw-kaw. Yeah, it does like this. Ganon. Parang gargle. Yes. Sige. What is kaw-kaw? Based on your ano ngayon? The one that you did, gargle. Hindi. Pakituruan nga to. Hindi. Si Bastos na naman. No, it's not. It's hygiene. You wash. Why do you have to say kaw-kaw? Kasi that's why it's kaw-kaw. Beef. Baka-baka. Yeah. Actually, mamili. It's still a baby Di ba you say yung baby? Kaw-kaw na yung baby. Okay, deep. Now you know. And ito, i-extend ko yung question na. So, na-share nyo na yung mga na-share na natin mga passion natin. Kung hindi ka nagdoktor, ano ka? Kung hindi ka nagdoktor, ano sa tingin mo, ano Ayan ka yung ngayon? wrap-up question, no? If I weren't a doctor, I guess I would be sobrang homemaker. Talaga yung managing the house and beautifying it. I really like the mga nag-gardening, cooking, baking, gano'n. Homemaker. Sabi, may mga ibang patients pag tinatanong mo sila, Mami, ano pong trabaho nyo? Doc, housewife lang ako. Sabi ko, Mami, that's the... Huwag mo nilalang ang housewife. I think that's very hard. Maraming gusto maging housewife lang ngayon. Alam mo lang. Here, it's hard to manage a house. Marami sa mga kasama ko ngayon na ayaw na magtrabaho, gusto na lang maging housewife. Ako gusto ko maging housewife. Or I want to be Tita Small. Homemaker din naman siya eh. Yes. Pero the serious talaga, it's homemaker. Like, sir, ikaw. Ikaw ay. Ako na-mention ko na kanina, gusto kong maging porn star. No judgment.
No judgment. Uy. Wala kayong pake. Wala kayong magagawa. Wala kayong mapipigilan. Oo, hindi mo mapipigilan maging porn star. Hindi, joke. Ma, nanonood ka ba? Sorry, ma. Hindi. Siyempre, yun na, artist. Sinabi ko na kanina. Gusto kong maging Ben Cab. gusto kong maging famous na painter na tsaka at the same time gusto kong maging housewife. Hindi yun, gusto kong maging domesticated housewife na painter. Yeah. Ako, siguro pag kung hindi ako naging doctor, I see myself sa entertainment industry. No? You would fit. Performing Yeah, industry. yeah. Yeah. No? Ewan ko, may it be theater, may it Show be business, right? show business. Yeah. Hindi naman ako artista ngayon, pero like in the performance, ganyan. Oo. Or siguro, kahit sa TV, like for example. TV host! TV host. Yeah, that's a nice Yan naman gusto kong job. gawin. Yeah. Hosting. Sige. Hosting, Kunin mo kami, performance, entertainment. Guest, habang mga ganyan. nagpo-porn star ako, kaya ko isabay yun. Oo, tapos paglulutuan ko kayo. Diba? Okay na. Okay, so I guess we'll have our last our last question, our last buzzword. Akala ko okay na yun. Our Last buzzword. So our last buzzword ay flames. Flames. Oh my God! Flames. Ano mo request ko dyan? I-flames natin si baby ko. Sige, wait lang. Ang pinakala ko flame. Sige. Ito, ikaw yung magaling mag-flames. Sige, flames. Alam Alam niyo ba yung flames? Oo. Yung flames, yung Ano yung ang F ay friends, lovers, acquaintance. Hindi, friends kasi. No, but acquaintance. Hindi, pag friends kasi, may relationship friends. Oo. Pag lovers, pag acquaintance, Nakilala. Hi, ganun. M is marriage. E is engagement. Engaged. What's Sweetheart. S? S, sweethearts. Siblings. Sweetheart. Sweethearts, Wala nang magkapatid. Alam, di ba E ay enemies? Let's change it. Gawin ko say enemies ang Instead of engagement. So, friends, lovers, acquaintance, marriage. But what's the difference of sweethearts and lovers? A lover. Situationship na lang. Okay. S is situationship. Sige, gawin natin. Sige, S for situationship. Yes, Okay, sige. we should Okay, so, ano nga yun? So, Si ano? And si Anne. Anne. Si Anne ang gagawin natin. Anne. we have to like Anne Borromeo. Anne Borromeo. And the guy is Christopher. we have to bleep it. Christopher Ross. Yeah, Okay, sige. Okay, so ang gagawin natin dito, we will remove yung mga common letters, no? So tanggalin natin si E, tanggalin natin si E, tanggalin natin si R, O, wala na. Okay, just count. Okay, and 5 points. For Christopher, it's 9. 14. Okay, no? So let's count now from flames. Every letter, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40. Numbers! Maybe in another lifetime. Maybe in another lifetime. In a parallel universe. But for now, you're good friends. You are good colleagues. Okay. That's good to know. That. You have to bleep the Pakita family. natin. This is how it's gonna end. Okay. This is it. I'm gonna walk out into Anne the Borromeo and Christopher Ross as lovers in a childhood game of flames. Sige. Okay. Alright, so... no, don't get offended. I don't know. It's just a game. It doesn't mean anything. Yeah. Wala, parang Ayman kaya Piolo Pascual. Pero lang naman yun. Alright, so I guess that ends our episode. I hope you still Malapit na tayo mag-season 2. Malapit na kami mag-season 2, no, guys? So, yeah, so again, if you have any suggestions, topics, or gimmicks that you want us to do, so just send it to our social media accounts. What do we have? We have TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube.
So once again, we are After Scrubs. My name is Claro. I'm Ayman. And I'm Am. And again, this is After Scrubs! So, Dami mong ikakat doon. hindi, wala ko ikakat dyan sa taga-ede. Wala ko ikakat dyan. Para joke lang. Yung porn. Porn yun. I wanna be a porn star. Porn star. Porn star, ma. Porn star, ma. Porn star. Porn star. Porn star. Maging cornstarch. Mais.